Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aries ngayong February 2025? Pwedeng nangyari na to o mangyari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi makalinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, anong meron dito? Oh, 5 of swords agad. 2 of cups ay 7 of wands at the moon. Ano ba to? Ito oh. 5 of swords. So deception agad, kakamit pa lang. Ano ba yan? Pero wait lang. Isipan ko ng bang detalye ito. Ito kasi, hindi pa sila, pero nag-meet pa lang. Kakamit pa lang nila. So, para silang may mutual understanding. Hindi pa sila. O pwede rin namang sila na pero less than 6 months. O saktong 6 months pa lang yung relasyon. So again, saktong 6 months pababa. O kakamit pa lang, hindi pa sila pero may mutual understanding sila. Close sila, sobrang close. Kaya lang nga, may 5 of swords tayo. Ito kasi pwedeng lack of commitment, commitment. So, lack of communication. Parang may ano siya eh. Commitment issues. May someone na gano'n. O again, prone sa sneakiness. Pero maganda kung i-clarify na natin bago tayo magtuloy dito. Ano ba itong 5 of swords na itong 3 of swords? Eh, heartbreaker to. Like, hindi mo pagkakatiwalaan tong taong to. Dahil na-clarify na siya ng 3 of swords. So, doon na siya tatama sa sneaky na term. Sneaky na tao. Prone sa lying, mapagpanggap. Kaya nga lumabas yung 3 of swords. So, ibig sabihin, prone masaktan yung iba sa inyo, sa taong to na na-meet pa lang, kakamit, o bago pa lang yung relasyon nga, 6 months and below yung relasyon. Lalo't pawala-wala, sabihin natin pawala-wala o cold. On and off connection. Eh, ayan. Prone masaktan yung iba sa inyo dito sa taong tong sinasabi ko. Pero ano tong 7 of wands? Ito kasi, marami ding meaning, siyempre. So, pwede itong rivalry o laging may someone na kakompetensya sa taong to with other person na malapit sa kanya o literal na someone else.
Pwede rin tong defensive. So, ito, meron tayong the moon. Kasi itong the moon, pwede rin card ng illusion. So, pag may word na illusion, confusion. Di ba? Hindi mo masabi. Nalilinlang ka ng paningin mo. Hindi ka makapag-isip ng tama. So, sa sobrang attraction, sa madaling salita, hindi nakikita ng iba sa inyo yung red flags. Although nakikita naman nila, kaya lang nga sa sobrang tiwala nila o pagmamahal, binabaliwala nila yung intuition na may something wrong sa connection na to. Nabulag sila ng pagmamahal o attraction na hindi na sila nakapag-isip ng tama. Diyos ko po. Ganyan ang tinakbo dito. Ito kasi, marami kasing case kung bakit defensive. Pwedeng sabihin natin, kaya ganito yung isa dito sa dalawang to. Kasi naka-experience siya dati na binigay niya yung lahat-lahat. Tapos, niloko siya. So, ngayon, tumanda siya na nagkaroon siya ng perception na kailangan niyang wag maulit yung nangyari sa nakaraan in a way na hindi siya dapat ma-inlove ng bongga. Kaya siya prone magmahal ng iba. Kasi nga, hindi siya nagsiseryoso. Kasi sa past nga, nagseryoso siya tapos nasaktan. Kaya ayun, tumanda siya na ganun yung, nasira yung perception niya. Parang nabaliw o hindi man literal nabaliw, pero parang nagkaroon siya ng trauma. Pwedeng ganun yung cause kung bakit ganyan kung bakit siya ganyan na may lack of commitment. Ngayon, yung pangalawang senaryo, dito sa Seven of Wands, competition. Di ba yung sinabi ko nga rivalry sa Seven of Wands? So, may mga tao kasing gusto ng atensyon. Hindi makatulog ng walang atensyon. Hindi kontento sa isa. Kasi gusto nga ng maraming atensyon. May mga taong ganun. So, doon papasok rin yung eksenang may someone na sabik sa atensyon. Kulang sa atensyon. Kaya sabik na sabik sa atensyon. Parang narcissist na to. So, ayan. Ganyan ang dating. So, sa madaling salita, beware. Lalo na kung nakikita nyo yung red flag na sinasabi ko. More like, pag hindi nyo pa rin pinansin yung red flag, mas masasaktan kayo sa huli. Yan dating. O, yung iba sa inyo, syempre, hindi naman ito lahat tatama sa inyo. So, kung sa tingin nyo, di tumatama sa inyo at kayo ay kasal naman, hindi para sa inyo to, di ba? So, kung di na tumama sa inyo, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo o idol na mababalitaan nyo, ganito yung nangyayari sa buhay nila. Ayan.
Ano lang naman to February, di ba? So, doon lang yan natama. Pero minsan nalilate din. Pero, yung sakop ng reading natin ay February lang, okay? Pero again, may chance nga na ma-late. Ma-delay. Kasi hindi naman ako nakakapangako na saktong February talaga to. But anyways, let's proceed. Ito yung partner o person o crush ng iba sa inyo. Okay? Na Aries, natatamaan ng reading na to. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, ito yung person o partner. Kapwa nila Aries, Gemini ulit. Ngayon, kung di nga tumama sa inyo, di baka dun sa kakilala nyo. Ito yung zodiac sign ng kakilala nyo, natatamaan ng reading na to. Sagittarius, Virgo, Cancer. Ngayon, punta tayo dito sa iba pang clue. So, same instruction. Kung di man tumama sa inyo tong clue, di baka tumama sa person nyo o sa kakilala. Busty chest ay malaki ang hinaharap. Ayun, kita nyo naman. Powerful. So, may someone na powerful. Albino ay sakit sa balat. Sobrang puti. O baka naman foreigner to. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo i-fit sa inyo. Ito, skin condition, may sakit sa balat. So, may something sa balat niya na noticeable. So, sabihin natin, maraming balat, maraming pekas, malaki ang taling. Ay, basta skin condition. Bulutong, bungang araw, ayan, etc. na. Mapapansin, parang ganun mapapansin mo agad yung tao dahil sa skin condition. Anyways, punta tayo dito. Ano pa masasabi nito? Oh, open relation. Dating? Ako, Diyos ko po. So, depende sa inyo. Kasi kanya-kanya namang trip yan. Kaya lang be logical din dahil hindi pwedeng emotion lang. Kung alam nyo makakatapa kayo ng pamilya o relasyon ng iba, di ba? Huwag na ituloy. Kasi pag ganito open relationship, para silang in a relationship sa iba o may someone na willing kumabit. Okay? Dating o open relationship. Parang may someone, either nangyayari na to o mangyayari pa lang na willing nga maging third party o pare silang in a relationship sa iba pero willing pa rin maging sila. Ganun. Kasi mapusok. Bukod sa makakasira ng relasyon ng iba, pamilya, kasal, baka mahawa pa ng mga kung ano-anong sakit, di ba? Na nata-transfer sa, alam niyo na, boom, boom, boom. O pwede ma-victim. Kasi may case naman na ayaw naman nila, kaya lang niloko sila. Nang ka-date nila, akala nila single, yung pala in a relationship na. So, maraming pwedeng case actually. So, maging mapanuri. Okay? Ayan. Baka kasi may ma-attract yung iba sa inyo na maloko sila na single daw kuno. Yung pala kasal na sa iba. O, in a relationship na sa iba. OMG. Ito maputing lalaki. Well, case to case basis. Sabihin natin single. Baka yung babaeng to ay ma-attract dito. O silang dalawa ma-attract sa isa't isa. Itong maputing lalaki at babaeng 40 years old and above.
Baka matrok sila sa isa't isa. Okay? Kung single. Ngayon, kung ganito na talaga, in a relationship na sila, yung maputing lalaki dito sa 40, pataas. Na babae, regardless kung maputi o lalaki, maputi o maitim siya. Basta 40 pataas yung babae. Kung sila na talaga, edi wala namang problem sa month na to. Kung magkaroon man ay sila pa rin. Ito last na to. Karma. Courting man. Ano yan? Karma courting man. Diyos ko po. More like karmic connection to. May karma eh. Baka makatrack yung iba sa inyo. O someone na malapit sa inyo. Kung single. Ng lalaki. Kaya lang yung lalaki hindi maganda para sa kanila kasi karmic connection lang ang meron sa kanila. So, pag sinabi mong karmic connection, hindi nagtatagal. Kumbaga, nag-meet lang kayo para may matutunan sa isa't isa na lesson. Yun. Yun. So, medyo painful yung connection in short. Kasi bukod sa saglitan lang, matotrauma kayo o yung iba sa inyo dahil nga sa pain na maaaring ma-encounter o ma-experience na part ng spiritual maturity. Kaya nag-meet. Parang destined to happen para, ayun nga, may matutunan sa isa't isa o para ma-break na finally yung karmic bond o bond o connection o sabihin natin unfinished business mula sa past. Kaya nag-meet sa present. Anyways, ito, basahin ko na lang to, ang part na to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Okay? So, general reading na to para sa buong buwan ng February. Make a wish. Oh, this is a magical moment. Make a wish and enjoy its manifestation. Morning affirmations. Say positive affirmations each morning to open the gates of manifestation. Wow. Manifestation na to. Manifestation din dun. Alchemy. You have the Midas. Ito Midas touch right now. Ano siya parang hindi ako sure pero Greek god yata. Na pag hinawakan niya yung gamit, nagiging gold. Yan yung Midas. Mida ba yun? Nakalimutan ko pero anyways. So basahin ko na lang ulit. You have the Midas touch right now and every project you begin turns to gold. Wow, ang ganda nitong tatlo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.